Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Matthew 13:54-58. Sabi ng umpisa ng ebanghelyo, He went to his hometown and taught the people in their synagogue. They were amazed and said, "Where did he get this wisdom and these special powers? Isn't he the carpenter's son? Isn't Mary his mother? And aren't James, Joseph, Simon, and Judas his brothers?" So, saan nakuha ang kanyang karunungan? Yun ang tanong ng mga tao. Saan nakuha ang kanyang kapangyarihan? I think there were two incredible places kung saan nakuha ng Panginoon ang kanyang karunungan at kapangyarihan. Number one, He was in deep connection with the Father. Yung kanyang kapangyarihan ay galing sa Diyos. Sa kanyang pagiging Diyos, Jesus, totoong Diyos at totoong tao, but also sa kanyang prayer life na nakikipag-ugnay siya, nakipagkwentuhan sa kanyang tatay. At doon nakuha yung kanyang lakas, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. In fact, ang Espiritu Santo ay ang ugnayan ng Ama at ng Anak. Yung relasyon na nagmamahalan ng Ama at ng Anak ay yung Espiritu. Kaya may power sa prayer. Talagang may power sa prayer. When you pray, you feel the power. Not power ng Superman, ng Batman. Hindi po itong power ng anting-anting o ito ay power ng Diyos. Dahil nakipag-ugnayan ka sa Diyos sa iyong panalangin, napupuno ka ng power ng Diyos. So power comes from God, from prayer life, from connecting with the Father. Wisdom too. But mayroong pangalawang pinakukuhanan ni Jesus ng kanyang wisdom. That is, He was very observant, na nakikita at na pinapanood at inoobserbahan ng kanyang kapaligiran. Kaya the wisdom of Jesus comes from connecting to the Father and connecting to the people. May isang blessed na kababayan ko sa Argentina, blessed, he was a bishop, Angelelli. He said, "Isantay nga sa ebanghelyo at isantay nga sa tao, with one ear on the people and one ear on the gospel." Iyon ang bukal ng karunungan. When you listen to your surrounding and you listen to the Father. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.